Bakit nga ba nare-reject or nadi-disapprove yung pag-enroll natin ng ating SSS disbursement account? Yan ang pag-usapan natin in this video. At ano yung mga dapat natin gawin para mas mapabilis ang pag-approve nito. So this is based on my experience na rin yung isi-share ko po dito dahil sobrang daming beses po akong na-disapprove nung mag-enroll po ako ng aking SSS disbursement account. Pinakauna na pagkakamali natin is minsan hindi tugma yung SSS name natin or yung pangalan natin sa SSS hindi magkapareho sa ating bank account. So dapat ay parehas talaga ang pangalan at apelyido at iyo mismo. So hindi din pwede yung joint account, halimbawa joint account mo ng inyong mister, so bawal din po yun. Kailangan sarili mo talaga na pangalan mo at apelyido mo. So kahit na nag-change status ka na sa SSS, kung halimbawa nag-change status ka, yung ginamit mo ay yung apelyido na nung ikaw ay nakapag-asawa, tapos yung bank account mo ay apelyido pa ng pagkadalaga mo, hindi pa rin yan tatanggapin ni SSS ang iyong bank account. Kailangan tugma talaga. So yan yung nangyari po sa akin, kaya napilitan po ako mag-open account ng BPI para lang po i-enroll sa SSS kasi nakapag-change status na ako sa SSS nung apelyido ko ngayong may asawa na ako. Kaso, yung video account ko ay nung pagkadalaga pa yung apelyido ko doon. So, hindi tinanggap. Kaya napilitan ako mag-open account sa BPI. Para naman sa magtatanong, magkano bang open account ng BPI na 3,000 po yung minimum na deposit. Pero, kung ikaw ay apply sa pamagitan ng BPI app ay wala pong maintaining balance na kailangan i-deposit. Pangalawa, bakit nadi-disapprove? Ito marami din to, pagkakamali din, very common din na pagkakamali kung bakit nare-reject yung ating enrollment. Kasi blurred yung pagka-picture po natin ng ating mga dokumento. Blurred yung selfie natin, blurred yung or hindi klaro yung valid ID ng picture natin at yung proof of account natin. So hindi klaro. Kailangan kapag nag-picture ka or nag-scan ka, kailangan ay mabasa talaga yung mga detalye, lalo na yung account number sa proof of account mo at saka yung pangalan mo. So make sure na clear, very clear yung pagka-picture mo ng iyong valid ID at iba pang dokumento. So pangatlo, bakit nare-reject? Kasi yung sinubmit mo ng mga pictures or proof of account, valid ID at selfie ay naka-mirror. Naka-mirror side. Anong ibig sabihin ng naka-mirror side? Yung parang salamin ba na pagka-picture mo baliktad. So may mga cellphone po kasi na ganyan yung setting, lalo na doon sa selfie na mode. So huwag gamitin yung selfie, gamitin yung back camera para siguradong hindi naka-mirror view yung inyong valid ID, yung iyong selfie at yung iyong proof of account. So siguraduhin po kasi hindi po tinatanggap din ni SSS kung naka-mirror view or naka-mirror side. Ibig sabihin baliktad yung mga letra. Kapag binasa mo yung, kung sa selfie lang natin sa mukha natin, okay lang yan. Pero kapag may mga letters na naka-mirror side, baliktad yung pagkasulat. So, manonotice niyo po yan kung ang inyong cellphone ay ganyan. Kaya, hindi po pwede yan. So, pwede namang i-edit yan sa CapCut. Pwede yan kung marunong ka mag-edit. Pwede yung i-mirror mo para mabaliktad siya. Pero, mas okay na gumamit na lang kung hindi ka marunong mag-edit. So, gamitin ang iyong back camera. At sa pag-selfie naman, kasi kapag nag-selfie tayo, nakahawak tayo ng ating valid ID at ng proof of account, diba? So, kaya kailangan ay mag-utos ka na lang ng kasama mo sa bahay or gumamit ka ng tripod tapos yung back camera yung gamitin mo para siguradong hindi baliktad yung mga letters sa ating hawak ng mga dokumento. At next na dahilan, bakit ba nare-reject? Kasi mali yung pagka-selfie mo. Paano naging mali? So, tandaan itong picture example dito ni SSS. Kailangan ganyan talaga or ganito talaga yung pagkahawak mo ng iyong valid ID at ng proof of account. At kung ano yung proof of account na ipinasa mo at valid ID na ipinasa mo, dapat yun din yung hawak mo. At siguraduhin na, tulad na sabi ko kanina, dapat hindi blurred. Dapat hindi ka nakasuot ng sombrero, hindi ka nakasuot ng sunglasses. Kailangan klaro yung mukha mo, tapos kailangan mababasa yung hawak mo na dokumento or yung valid ID mo at saka yung proof of account mo, kailangan ay nababasa po siya. At next na, last na dahilan, based on my experience lang, yung isa sa pinakadahilan din, bakit nare-reject yung ating pag-enroll ng ating bank account, ay yung proof of account po natin. So, kailangan may pangalan ng bangko, kailangan may account number, at kailangan may pangalan mo or may account name. So, hindi po pwede yung, kasi, di ba, maraming options kung ano yung dapat
mong isubmit na proof of account or patunay na ikaw ang nagmamayari ng bank account na yan. So maraming pwede ang deposit slip, pwede yung kahit yung screenshot sa online banking. So ang nangyayari, yung ibang screenshot sa online banking, wala siyang pangalan ng bangko na nakalagay. So dapat kumpleto talaga, may pangalan ng bangko, may account number at may account name. So hindi tinatanggap ni SSS kung kulang ng isa, kung walang bank account, kung walang account number, hindi pwede, kung walang account name, hindi pwede, kung walang pangalan ng bangko, hindi pwede. So ano yung ipinasa ko para sigurado? Kasi sabi ko nga, nag-open ako ng account para sa BPI. So yung ipinasa ko ay yung deposit slip na validated nung ako ay mag-open account kasi kumpleto na yun. May pangalan ng bangko, may account number, may account name. So yun na yung pinicturan ko at ipinasa ko sa SSS. Yung sa ate ko naman, ako din yung nag-process ng kanyang pag-enroll ng kanyang bank account. So yung ginawa niya is nag-deposit siya ng kahit ng bali 100 pesos lang doon sa bangko, yung Metrobank yung kanyang bangko. So, nag-deposit siya ng 100 pesos para lang magkaroon siya ng validated na deposit slip at yun yung pinicturan namin kasi wala siyang online banking. Tapos, guys, take note na kapag ATM yung ipinasa ninyo, siguraduhin na may account number. Kasi marami yung nagkakamali na akala nila yung nasa ATM card, akala nila account number yun. Kadalasan po na nakalagay sa ATM card ay card number po. Kaya siguraduhin na kung sigurado kayo na account number yan, so sige, yung ATM card yung gamitin ninyong proof of account. Pero again, tulad na sabi ko, kadalasan ay card number po yung nakalagay dyan. Tapos may mga ATM card din na kung may account number man, walang pangalan. 'Di ba? Kasi nung kunin mo, mas pinili mo na huwag nang lagyan ng pangalan kasi gusto mo ma-release ka agad, may mga ganon, 'di ba? Kaya ATM card, kung kumpleto ang tatlo, sige go, yan yung i-upload mo or yan yung gamitin mo. Pero again, para sa mga mas mabilis na options, pwedeng mag-deposit kahit 100 pesos para magkaroon ng validated deposit slip. Pwede din naman yung iba na halimbawa hihingi ka ng bank statement or bank certificate, punta ka lang ng branch nila. So may iba din na pwede sa online banking yung humingi ng or mag-process ng bank certificate or bank statement, so depende. Pero again, yung pinakamabilis para sa akin yung deposit slip. At again, kapag nag-picture, siguraduhin na klaro. So guys, yan lang po yung maibabahagi ko sa video na to. Kung mayroon po kayong mga experience, subukan nyo i-comment po dito sa ating video para po mabasa din po ng iba kung ano yung mga dahilan nila, bakit nare-reject ang kanilang, kung ano yung mga dahilan ninyo, kung bakit nare-reject. So paki-comment naman po dito para mabasa din po ng iba at mas okay kung isalin nyo na rin yung mga impormasyon kung ano yung ginawa ninyo para ma-approve kayo. So thank you for watching this video. I am Janice Darcy.